patuloy nating pananagutin natin yung mga nagkamali at nagsamantala sa ating mga kababayang mga OFWs na nagpadala at nagtiwala ng kanilang mga pinaghirapang pasalubong sana sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Ito'y pinagkatiwala nila sa mga kumpanya na ang pagdating naman dito sa Pilipinas ng mga containers na naglalaman ng kanilang mga boxes ay hindi naman inasikaso. Sa halip ay ito ay sinisipa nila sa Bureau of Customs na pinapatunayan naman natin ngayon na hindi ganun ang nangyari. Ano? Pagdating ng mga boxes sila dito, hindi nila yan inasikaso, meaning hindi nila binayaran yung mga port charges, arastre, duties and taxes, BIR. Yan ay iniwan nila sa mga pantalan at hindi nila ginawa yung kanilang tungkulin o pangako sa mga OFWs na ito ay makakarating sa mga bahay ng mga mahal sa buhay ng mga OFWs. Sa kabuuan, idinimanda natin ngayon ang 5 pang kumpanya na nagsamantala sa ating mga kababayan. Ano? Ang mga pangalan ng kumpanya na yan, Ictus Trading Corporation, Marcelo Di Lilo Cargo Forwarders, Mi Amori International Consumer Goods Trading, MT Di Guzman Non-Specialized Wholesale Trading, Cargoflex Haulers Corporation. Sa kabuuan, ang bilang ng mga boxes na kinarga nitong mga kumpanya na to ay 3,176 boxes. Ang mga nasingil nila sa ating mga kababayan ay halos 20 million pesos. Malaking halaga yan. Dahil alam naman natin yung mga nagpapadala ng mga cargo boxes na ito ay mga kababayan natin na talagang nagtatrabaho sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nagrisko sila doon, pinilit nilang magtrabaho ng marangal at ang mga boxes na to muli nililinaw natin ay hindi ordinaryong pasalubong. Ito ay simbolo na patuloy ang kanilang pagmamalasakit, pagmamahal sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas.